Ano bang meron sa kabilugan ng buwan? Bakit labis ninyo itong pinaghahandaan? At anong gagawin niyo sa aking mga aswang kayo, ha? Papatayin niyo ba ako? Kakainin niyo ba ang lamang loob ko? Di ba yan ang gawain niyong mga aswang? Ang pumatay ng tao? Dahil ang mga katulad mo, mga babaeng hindi kaya makontento sa iisang pugad, ay dapat tinuturuan ng leksyon upang wag ng pamarisan. Ang tunay na pagkakaibigan, hindi nasusukat sa haba ng panahon. Nasusukat ito sa kakayahang umunawa, tumanggap at magpatawad. Tinalikuran mo man ako noon at itinanggi, handa pa rin akong yakapin ang pagbabalik mo. Dahil alam ko, sa kabila ng lahat, isa kang mabuting tao. Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daphne. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo tungkol sa aking kaibigang si Fiona, na siya mismong nagsulat upang mailahad ang kanyang karanasan tungkol sa mga kakaibang nilalang, ang mga aswang. Nais niya pong maging gabay at leksyon ang kanyang kwento para sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Sisimulan po natin ang kwento bago pa lamang siya pumasok sa aming pinagtatrabahuhang call center company. Daphne! Sandali! Oh, Mario! Bakit? May itatanong lang ako. Di ba, kaibigan mo yung si Fiona? Oo. Bakit mo natanong? Kasi, usap-usapan doon sa kabilang production, kalandian daw ng isang supervisor. How true ba? Mario, wala akong alam dyan. Hindi naman kami madalas magkausap ni Fiona. At saka, hindi rin ako nangingialam sa mga affair niya, lalo na sa personal life niya. Daphne, sabihan mo yung kaibigan mo ha. Maraming mga musang dito sa kumpanya. Baka akala niya. Sige, Mario. Pagsasabihan ko kapag nagkausap kami. Noong mga panahon na yun, parehong nagtatrabaho sa isang call center company, sina Daphne at Fiona. Isa ng quality analyst si Daphne, samantalang si Fiona, isang baguhan lamang. Nakiusap si Fiona sa kanyang kaibigang si Daphne na tulungan siya makapasok sa call center. Dahil sa pagiging magkaibigan nila, hindi nag-atubili si Daphne na tulungan si Fiona. Sa wakas, nakapasok si Fiona. Matapos ang kanyang nesting period, ipinakilala siya sa production floor kung saan siya itinalaga sa isang account. Ilang linggo pa lamang ang lumilipas, ngunit unti-unti nang may mga chismis na naririnig si Daphne tungkol sa kanyang kaibigang si Fiona. Mga usap-usapang hindi niya inaasahan mula sa isang baguhang empleyado. Oh my! Ang galing mo talaga, Sob. Of course. Ano? Satisfy ka ba? Oo naman. Tingnan mo, sobrang pinagpawisan ako. Nakatatlong rounds din tayo. Grabing stamina mo, ha? Batak to eh. May duty pa ako ng 9:30 p.m. Sana low call volume today. Mabuti na lang, wala akong duty. Day off ako. Dito ko lang sa boarding house mo ha. Huwag kang aalis. Baka mamaya, sang-sang ka na namang gumala. James, hindi ako aalis. Promise. O sige, kailangan ko nang umalis eh. Teka, saan ba yung boxer short ko? Nakita mo ba? Nariyan yata sa ilalim ng kama. Diyan ko yata hinihagis kanina. Narito nga. Basta Fiona, huwag kang aalis dito. Hindi nga. Ang kulit, ha? Sige na, aalis na ako. Okay. Ingat.
my handsome supervisor. Hindi ako pwedeng umalis. Eh di si Liam na lang ang papupuntihin ko rito. Tatawagan ko siya. Hello? Liam? Punta ka dito sa boarding house ko. Mag-isa lang ako. Bilisin mo ha. Ayoko nang pinaghihintay ako ng matagal. Alam mo naman, mabilis akong mabagot. Matapos tawagan si Fiona ni Liam, hindi na ito nag-abalang magbihis pa. Si Liam, isa sa mga boyfriend ni Fiona, simula nang lumipat siya sa syudad upang magtrabaho sa call center. Maganda si Fiona, may alindog ang katawan na kinababaliwan ng mga lalaki at yun ang ginagamit niya na advantage pagdating sa pang-aakit. Lumipas ang 1.5 oras, dumating na din ang hinihintay ni Fiona, si Liam. Ang tagal mo ha? I miss you. I miss you too, Liam. Pumasok ka na nga muna dito sa loob. Baka makita ka pa ng mga chismosang tenants dyan eh. Halika na. Salamat. Ang tagal mo naman bago ako tawagan eh. 1 linggo Well, sorry naman. Busy ako sa trabaho. Ngarag nga ako eh. Kasi alam mo na, irate customer ang nahahandle ko sa calls. Huwag na natin pag-usapan ng trabaho. Halika nga sa kama. Dito tayo damera dyan. Miss na miss kita. Wait lang. May condom ka bang dala? Meron siyempre. Mabuti. Ayoko mabuntis ano. Magtiwala ka sa akin. Hindi ka mabubuntis. Mag-iingat ako. Kaya halika na. Miss ako dyan. Okay, halika na sa loob. Nagpakasasa sa mundo ng kahayukan si Liam at Fiona. Matapos sila sa kanilang ginawa, nag-order ng pagkain si Liam sa Grab at pagkatapos sabay itong pinagsaluhan. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang biglang magtanong si Liam kay Fiona. Fiona, kailan mo ba balak din sa baryo ninyo? Ha? Saka na lang. Busy pa kasi ako eh. Wala pa akong balak na umuwi muna sa baryo namin. Ayaw mo ba akong ipakilala sa mga magulang mo? Liam, hindi naman sa ayaw kitang ipakilala. Kaya lang, bago pa lang ako sa call center, nangangapa pa ako. Gusto ko umangat kaagad ako sa ranggo ko sa trabaho. Dahil gusto kong higitan yung kaibigan kong si Daphne. Teka, Daphne, di ba siya yung tumulong sa'yo na makapasok sa call center? Siya yung kaibigan mo, di ba? Oo, siya nga. Eh, bakit parang bad trip ka sa kanya? Di ba dapat thankful ka sa kanya? Paano naman ako magiging thankful sa kanya? Ang yabang! Porket isa na siyang quality analyst sa kumpanya namin. At hindi lang yun ha. Sa tuwing uuwi ako sa baryo, siya palagi ang bida sa mga kamag-anakan ko. Nakakairita. Gano'n ba? Oo. Kaya nga ako nakikipagplastikan lang sa kanya eh. Kasi gusto ko siyang higitan. Nakakainis kasi. Wala na akong naririnig sa mga magulang ko, kundi palagi nilang sinasabi, tingnan mo si Daphne oh, napaayos niya na yung buhay niya. Nakabili na ng lote, nakabili na ng baka, ng kalabaw, nakapunta na sa syudad. Ay naku, kung ano-ano pa. Eh, ganyan naman talaga sa baryo eh. Mahilig magkumpara. Ay naku, huwag na nga natin pag-usapan si Daphne. Wala ako sa mood. May alam akong paraan para mawala ang init ng ulo mo. Ano ba? Ang kamay mo. Kung saan-saan dumadapo ah. Nag-iinit tuloy ako. Eh, paliyabin natin yan. Ano? Ready for third round? Of course. Ready na. Kung gano'n, umpisa na natin. Dapat makarami tayo bago umalis at bumalik sa kabilang bayan. Ubusin natin ang condom na talaga. Sige pa? Sige. Tara na. Malanding hagikikan, mapusok na ungol,
bangayan at pagmumura ang maririnig sa loob ng maliit na kwartong inuupahan ni Fiona. Walang pakundangan siyang nakikipagniig kay Liam. Walang takot at pangamba. Ngunit matapos ang mainit na tagpo, agad niyang pinaalis si Liam. Naisip niya kasi ang posibilidad na biglang dumating si James at ayaw niyang mapang-abot ang dalawa at mabuking siya ng mga ito. Kinabukasan, balik trabaho na si Fiona. Naka-split off siya kaya maaga ang pasok. Pagkarating pa lang niya sa production floor, agad niyang namataan ang nakasimangot na mukha ni Mario, ang kaibigang support ng kaibigan niyang si Daphne. Ay nako! Ibang-ibang ugali kaysa sa kaibigan niya. Ano bang problema sa akin ng baklang to? Kung makaismid, wagas. Fiona? Daphne, ikaw pala. May kailangan ka? Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Iko-coach mo ba ako? May error ba sa spill ko? Wala. Basta kailangan natin mag-usap. Saglit lang. Pero nakalagin na ako eh. Bio break ka muna. 5 minutes lang. Okay. Tulad ng sinabi ni Daphne, nag-bio break nga si Fiona 5 minuto. Nainis pa siya dahil sa pangungulit ng kaibigan. Pero dahil hindi naman gaanong queuing, hindi na umalma pa ang supervisor niya. Napansamantala siyang umalis sa kanyang station. Dinala siya ni Daphne sa isang bakanting silid malapit lang sa station nila at doon na ito nagsimulang magsalita. Totoo ba na may relasyon kayo ni Supervisor James Taladro, Fiona? Ano? Sino naman ang may sabi niyan sa'yo, Daphne? Ang kaibigan mo bang si Mario? Hindi na mahalaga kung sino, Fiona. Maraming mata ang mga chismosa sa kumpanya na to. Bawat kilos at galaw mo, malalaman at malalaman niya. Walang katotohanan ng mga naririnig mo, Daphne. Kaibigan kita, Fiona. At nag-aalala ako sa kapakanan mo. At naaawa ako sa fiancé mo sa baryo natin na nagtatrabaho at naghihintay sa'yo. So, mas pinaniniwalaan mo ang ibang tao kaysa sa akin na kaibigan mo? Hindi ko alam kung ano ang totoo, Fiona. Kaya kung maaari lang, matuto kang itama ang mga desisyon mo sa buhay. May asawa na yan si Supervisor James. Paano kapag bumalik yung galing ibang bansa at malaman ang mga kalokohang ginagawa nyo? Wala nga akong ginagawang kalokohan. Basta pinagsabihan na kita, Fiona. Bumalik ka na sa station mo. Baka ma-overbreak ka pa. Bumalik ka na sa station mo. Baka ma-overbreak ka pa. Nakakainis. Ang yapang. Pakailamera. Puiset. Galit na galit at inis na inis si Fiona kay Daphne. Pakiramdam niya, masyado na itong nangingialam sa mga ginagawa niya. Mas lalo pa siyang naasara dahil mas mataas ang posisyon ng kaibigan niya kesa sa kanya. Kaya pagbalik niya sa station niya, padabog siyang naupo at padaskol na isinuot ang kanyang Jabra headset na siyang agad na ikinalingon ng katabi niyang kasalukuyang nagde-take ng call. Kinabukasan, pagkatapos siyang mag-log out, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Umuwi kaagad siya sa kanyang boarding house. Pagdating niya roon, laking gulat niya nang naabutan niya si James. Anong ginagawa mo dito? Bakit parang wala ka sa mood? May nangyari ba sa duty mo? Kinausap lang ako ng magaling kong kaibigan na si Daphne. Kaya buong shift ko, na ako. Ha? May naging problema ka ba sa calls mo? Wala. Kinausap niya ako tungkol sa'yo. Nakarating na pala sa mga chismosa ang mga ginagawa natin. Obviously. Kaya nga binalaan ako ni Daphne. Kesyo may asawa ka na raw, baka raw malagot ako sa asawa mo at mahuli tayo. May point naman si Daphne dyan. Sa oras na bumalik si Emerald, kailangan nating mag-lie low. Ano? Matindi ang galit ng asawa ko, Fiona. Hindi mo kakayanin. Pero sa ngayon na wala pa siya, magpakasaya muna tayo. Ano pa?
makipag-body talk ngayon. Pagod ako. Sigurado ka? Ayaw mo ng 15 cow? Bakit naman hindi mo kaagad sinabi? Gusto mo ba maging cowgirl ako ngayon? Basta pera talagang pinag-uusapan. Iba ka din eh. Siyempre, pera na yan eh. Ayaw pa ba ako? Sige na nga. Sakyan mo na ako, cowgirl. Okay, come here, big boy. Matapos ang ginawa nila James, agad na inabot ni Fiona ang wallet ng lalaki. Sa loob nito, napansin niya ang litrato ng asawa ni James, pero hindi doon nakatuon ang pansin niya. Ang mas nakaaagaw ng atensyon niya ay ang makapal na perang nakalagay sa loob ng wallet ng lalaki. Walang pag-aalilangang kinuha niya ang mga ito. Isinilid sa sarili niyang wallet. Napangisi na lamang si James. Sanay na sanay siya sa ugali ni Fiona. Kinagabihan, nagtungo si Fiona sa isang bar malapit sa boarding house niya. Umalis na kasi si James dahil may pasok ito. Pagpasok pa lamang niya sa loob ng bar, agad siyang sinalubong ng amoy ng pinaghalong sigarilyo at alaka, suka ng mga lasing, at hindi alam ang mga ginagawa. Umupo siya sa isang high chair ng bar counter at umorder ng inumin. Habang unti-unting nilalagok ang alak, biglang may isang lalaki na tumabi sa kanya. Pwede bang makiupo sa tabi mo, miss? Wow, ang gwapo naman ito. Ang gwapo din ng boses. At ang tangkad. Ang bango. Ang laki pa ng katawan. Parang modelo. Miss? Ha? Oo naman. Bakante naman yan eh. Salamat. Ako nga pala si Severino. Pero pwede mo kong tawaging Sebi. Ako naman si Fiona. Nice to meet you, Fiona. Nice to meet you, Sebi. Alam mo, parang pamilyar ang boses mo. Parang narinig ko na yung boses mo. Isa sa mga calls ko. Talaga? Ano bang trabaho mo? Call center agent. Nice. Diyan din nagtatrabaho ang kapatid ko dati. Talaga? Anong account ka ba? Baka nga naging customer mo na ako. Tumawag din kasi ako sa customer service lalo na nung nasa state ako. Galing ka ng US? Yeah, doon ako nagtrabaho. As Wow! engineer. Ang galing naman pala. So, mayaman ka? Sakto lang. Ayos. Kapag siniswerte ka nga naman, gwapo na engineer, tapos sa States pa naka-base. Mukhang tiba-tiba ako dito Naging mahaba ang pag-uusap ni Sebi at Fiona. Umabot sila hanggang madaling araw. Pagkatapos, inihatid siya ng lalaki pauwi sakay ng bago nitong sasakyan. Bago tuluyang pumasok si Fiona sa kanyang boarding house, sinigurado muna niyang makukuha niya ang cellphone number ng social media account ni Sebi. Pagpasok niya sa kanyang silid, pakiramdam niya may biglang bumigat sa kanyang tabi. Lugong-lugo siyang pumasok pero halos malaglag ang puso niya dahil sa takot at gulat nang may maapakan siyang isang malagkit at malapot na likido sa sahig. Ay, Diyos ko, ano itong natatapakan ko? Ay, hindi! Dugo! Hindi! Si James! Nakandusay siya sa kama ko at wakwak ang tiyan niya! Umaagos pa ang dugo! Hindi! Hindi! Tulong! Tulong! Kaagad na nagsipulasan ang ibang mga tenant ng boarding house nang marinig ang sigaw at hiyaw ni Fiona. Nagmamadali silang tingnan kung ano ang nangyari, pero halos mawalan din sila ng lakas nang makita ang kalagayan ni James. Ang ilan,
kaagad na tumawag sa barangay habang ang iba naman humingi ng tulong sa mga pulis. Sa matinding takot at pagkabigla, nawala ng malay si Fiona. Pagkagising niya, agad siyang hiningian ng statement ng mga pulis tungkol sa nangyari. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko naman close siya sa Supervisor James. Hindi ko rin alam kung paano siya napunta sa loob ng kwarto ko. Fiona, huminahon ka. Daphne, tulungan mo ko. Makukulong ba ako? Ha? Fiona, hindi ka makukulong kung wala ka namang ginawang masama. Gusto lang malaman ng mga pulis kung ano ang connection mo kay Supervisor James at kung bakit naroon siya sa loob ng boarding house mo. Hindi ko nga alam. Galing ako sa bar. Pag-uwi ko, yun na yung nadatnan ko. At isa pa, di ba nasa trabaho siya kagabi? Oo, naka-duty siya. Tapos nag-yosi break lang. At hindi na nakabalik pa sa prod floor. Daphne, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga alam. Wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Pero may relasyon ba kayo? Daphne! May relasyon kayo. Oo, meron. Fiona, Pero tinigil na namin. Kaya nga nalilito ako kung bakit meron siya sa loob ng silid ko. Hindi ko talaga alam, Daphne. Matamang tiningnan ni Daphne ang kaibigan habang ito ay umiiyak sa kanyang paanan. Samantala, patuloy ang mga pulis sa kanilang investigasyon kaugnay sa karumal-dumal na pagkamatay ni James. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya nila. Si Fiona ang naging sentro ng mga chismis, lalo na't alam ng ilan ang relasyon nila ni James. Ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, hindi sa loob ng kwarto ni Fiona ginawa ang krimen. Sa ibang lugar daw isinagawa ang krimen, saka dinala roon ang tuguan na katawan ni James kung saan siya tuluyang binawian ng buhay. Sa bawat yugto ng investigasyon, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Fiona, lalo na nang kumpirmahin ng mga otoridad na isa siyang kalaguyo ng napatay na supervisor. Ibang klase din niyang kaibigan mo, Daphne. Patuloy pa rin sa pagpasok sa trabaho, kahit araw-araw inuulan ng chismis. napatunayan na rin namang wala siyang kasalanan. Hay nako, pasalamat ang kaibigan mo niyan at mabait ang asawa ni Supervisor James. Hindi siya pinatanggal dito sa trabaho. Pero kung ako ang tatanungin, mas maganda kung lumipat na lang siya ng ibang BPO company eh. Tama ka dyan. Dahil hindi siya titigilan ng mga toxic na tao dito sa company natin. Lalo na't newbie pa lang siya. Tsak na pag-iinitan siya palagi ng mga supervisors na konektado kay Ma'am Emerald at Supervisor James. Gusto ko nga sanang kausapin eh. Kaya lang iniiwasan ako. Baka kasi nahihiya sa mga kabalbalang ginagawa niya. Ay, baka nga. Pero alam mo, kung sino man ang pumatay kay Supervisor James, hindi makatao ang pagpatay eh. Biruin mo yun, winarak yung tiyan, tapos nilaslas pa yung lieg. Tapos, naabutan pa ni Fiona bago ito tuluyang namatay. Hindi ko rin alam, Mario eh. Parang tagos sa buto ang galit ng kriminal. Hanggang ngayon wala pa ring lead ang mga pulis kung sino ang may gawa nun. Isang malaking kababalagan pa rin sa lahat kung sino talaga ang pumatay kay James. Ilang buwan pa ang lumipas, pero ramdam pa rin ni Fiona ang malamig na pakikitungo ng kanyang mga katrabaho at alam niyang ito ay dahil sa pagkamatay ni James. Simula nang mamatay si James, naging tampulan na siya ng chismis. Halos wala na rin gustong kumausap sa kanya. Mas lalong mabigat ang pakiramdam ng mga mapanghusgang tingin ng mga katrabaho na ibinabato sa kanya kahit wala siyang sinasabi. Isang umaga, habang nagra-wrap up call siya dahil out na siya ng 9 a.m., bigla siyang nilapitan ng kaibigan niyang si Daphne. Anong kailangan mo? Na-review ko ang isa sa mga calls mo.
Tapos? Fiona, ang dami mo naging pagkukulang sa mga calls mo. Wala kang report sa customer. Kulang ka sa empathy. At hindi mo rin naibigay ang tamang resolusyon sa concern ng client. Talaga bang ipapamukha mo sa akin ang pagiging QA mo, Daphne? Fiona, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pwede ba pagkatapos mo mag-wrap up, pumunta ka sa station ko? Gusto kitang kausapin hinggil sa nangyaring to. Sige. Tatapusin ko lang to. Salamat. Mahinahong lumayo si Daphne mula sa station ni Fiona, ngunit halatang baka sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Gayunpaman, dala ng malasakit bilang kaibigan, nais pa rin niyang erase up kay Fiona ang mga naging pagkukulang nito sa mga calls. Ilang sandali pa'y dumating na si Fiona. Kapansin-pansin ang pagkairita nito sa mukha. Wala nang paligoy-ligoy pa. Agad siyang sinabihan ni Daphne na sumunod sa coaching room. Hindi na rin nagtanong si Fiona at sumunod na lamang. Pagkapasok nila ng silid, agad siyang umupo sa harapan ni Daphne, nakasandal at tila walang gana, handang makinig, ngunit halatang may bumabagabag sa kanya. Sabihin mo na ako anong gusto mong sabihin. Gusto ko na umuwi eh. Inaantok na ako. Fiona, alam kong marami kang pinagdadaanan lately. Pero hindi yun dahilan para pabayaan mo ang trabaho mo. 2 calls mo na ang na-review ko. At pareho silang may mali-maling resolusyon. Anong gagawin mo? Nakapagsulat na ako ng detailed feedback at naisubmit ko na sa TL mo. I also flag you for immediate coaching. Kaya ito na yung session natin ngayon. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Pwede namang gawan mo na lang ng paraan, di ba? Bakit kailangan mo pang i-flag at magsulat ka pa ng feedback at isend pa talaga sa TL ko? Are you out of your mind, Fiona? Ginagawa ko lang ang trabaho ko as QA. At kaibigan mo ko! Labas sa trabaho ang pagkakaibigan natin, Fiona. I'm doing this because I'm genuinely worried about you. Pero hindi ko pwedeng palampasin ang mga pagkakamali mo. Hindi kita kukonsentihin. Ang sabihin mo, mayabang ka. Porket mas mataas ng posisyon mo kaysa sa akin. Akala mo sa'yo kung sino ka? Ano? Gusto mo ako mawala ng trabaho? Siyempre hindi. Kaya ako nga ginagawa tong coaching eh. Para wag mo nang ulitin ang mga pagkakamali mo. Para matuto ka. Napakayabang mo, Daphne. Ano? Hindi naging maganda ang takbo ng pag-uusap ni Daphne at Fiona. Lahat ng sinasabi ni Daphne, pinipersonal ni Fiona. Ang gusto ni Fiona, pagtakpan siya ng kaibigan. Ngunit hindi iyon ginawa ni Daphne. Dahil dito, kinabukasan, mismong ang TL ni Fiona ang nag-coaching sa kanya. Lalong nadismaya at nagalit si Fiona. Kaya kinabukasan, nag-no call, no show. Wala na siyang pakialam kahit paulit-ulit na tumutunog ang kanyang cellphone. Tawag mula sa kanyang TL. Nakahiga lamang siya sa kama. Walang balak bumangon. Ngunit ilang saglit pa'y sunod-sunod na ang pagkatok sa kanyang pinto. Ang kanyang naririnig. Sandali lang, nandiyan na! Sino ba naman kasing... Oh, ha? Hi. Sorry kung istorbo kita. Savvy, Yeah, bakit ka narito? May kailangan ka ba? sinubukan kitang tawagan pero panay lang ring ng cellphone. Kaya naisipan ko nang puntahan ka rito. Nako, maalalahanin ka pala. Pasok ka muna. Pasensya na ha. Maliit lang tong inuupahan ko. Ayos lang yun. Wait lang. May dala akong take-out na pagkain. Naisipan ko kasi baka hindi ka pa kumakain. Konti na lang talaga. Iisipin ko na may gusto ka sa akin. Ha? Oho, huwag ka nang mabigla dyan. Nagbibiro lang naman ako. Bakit naman hindi? Maganda ka naman. At mukhang magaling ka rin. Magaling sa tingin mo saan? Hindi ako sure, pero pwede mo namang ipakita sa akin kung anong galing ang itinatago mo.
Palabiro ka rin pala. Akin na yan, dila mo. Maupo ka na muna ha. Ihahanda ko lang ito. Para naman mapagsaluhan natin. Tahimik na umupo si Sebi sa plastic na silya habang matamang pinagmamasdan si Fiona na abala sa paghahain ng dala niyang pagkain. Bahagya namang nakaramdam ng konting pagkailang si Fiona pero maya-maya lihim din siyang napangiti. Naisip niyang marahil nagagandahan sa kanya ang lalaki. Sa mga sandaling yun, panandali ang nakalimutan ni Fiona ang personal niyang problema sa trabaho, pati na rin ang tungkol sa krimen na kinasasangkutan ni James. Matapos silang kumain, sabay silang nanood ng pelikula. Habang tumatagal, nararamdaman ni Fiona ang bahagyang pagdantay ng mainit na braso ni Sevi sa kanya. Nang lingunin niya ito, bigla na lamang siyang kinabig ng lalaki at hinalikan. Sevi, anong ginagawa mo? Ayaw mo ba? Ha? Ayaw mo ba sa ginagawa ko? Gusto ko. Pagbibigyan mo ba ako? Pero, Sevi... Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Kung gusto mong itago natin, ayos lang sa akin. Wala ka pa naman sigurong asawa, di ba? Wala pa. Single ako. Likewise. So, ano? Pwede? Pwede. Gusto rin naman kita eh. Hubarin na natin. Pikit matang ninamnam ni Fiona ang bawat sandaling kasama si Sebi. Kakaiba ang lalaki kumpara sa mga nakanaig niya noong meron pa siyang kakaibang pakiramdam tuwing kasama ito. Tila ba unti-unti siyang nahuhulog sa loob nito. Matapos ang kanilang mainit na tagpo, niyaya siya ni Sebi na lumabas upang kumain sa isang kilalang fast food sa sentro ng bayan. Mahilig kang kumain, no? Oo. Namimiss ko kasi ang Filipino food. Ganun ba? Kailan pa lang balik mo sa States? Hindi pa ako sigurado. Marami pa kasi akong inaasikaso. Kasi yung kapatid ko, may pinapaasikaso sa akin. Gusto niya bago ako bumalik ng Amerika, natapos ko na. Family-oriented ka, no? Sobra. Pinalaki kasi ako ng parents ko na malapit talaga sa isa't isa. Fiona, huwag mo sanang mamasamain. Ang alin? May nabalitaan kasi ako. May nangyaring krimen daw sa boarding house ninyo. Oo. Yung isa sa mga supervisor sa call center na pinagtatrabahuhan ko, pinatay. Tapos dinala yung bangkay sa loob ng kwarto ko. Grabe naman yung ginawa ng kriminal. Nahuli na ba? Wala pang lead ang mga pulis eh. Sebi, pwede bang huwag na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan? Kinikilabutan kasi ako eh. Sure. Sorry din ah. Okay lang. Tuloy na lang natin ang pagkain. Dahil sa pagbubukas ni Sebi ng usapan tungkol sa nangyaring krimen kay James, biglang nawala ng gana sa pagkain si Fiona. Naging matamlay. Kaagad naman itong napansin ni Sebi, kaya naisipan niyang isama si Fiona sa mall upang manood ng sine. Ngunit tila nananadya ang pagkakataon dahil ang napiling tema ng pelikula ni Sebi ay horror. Takot na takot si Fiona sa loob ng sinihan habang si Sebi naman seryosong nanonood. Pagkatapos ng pelikula at nang maihatid na siya ng lalaki sa kanyang boarding house, muli na namang may nangyari sa kanila. Ilang oras ding tumambay si Sebi bago magpaalam at umalis. Dahil sa pagod, agad na nakatulog si Fiona. Ngunit madaling araw na nang bigla siyang nagising nang may marinig siyang ingay at kaluskos na nagmumula sa kanyang bintana. Sino ba yung mga walang hiyang bumabato sa bintana ng kwarto ko? Di talaga sila tumitigil ha. Ang mabuti pa, tumawag ako ng barangay.
Ano yun? Bakit may naamoy akong parang... Shit! Gas! May nagsaboy ng gas sa silid ko. Hindi. Kailangan ko makalabas dito. Apoy! Hindi. Bubuksan ko ang pinto ng kwarto ko. Kailangan ko makalabas dito. Tarantang lumabas si Fiona mula sa kanyang silida habang ang ilang tenants nagsipulasan din palabas ng marinig ang malakas na sigaw na sunog. Mabilis na kumalat ang apoy mula sa kanyang kwarto, bagay na labis niyang ikinaiyak. Wala na siyang naisalbang gamit maliban sa kanyang cellphone. Lumuluha siyang napaupo sa sahig habang pinagmamasdan ang silid na nilalamon ng apoy, pati na rin ang ibang bahagi ng boarding house. Kung hindi siya agad nagising, marahil kasama na rin siyang natupok ng apoy. Dahil wala na siyang matuluyan, hawak lang ang natitirang cellphone. Naisip niyang tawagan si Liam para doon muna makituloy. Ngunit sinabi nitong nasa Maynila siya. Wala nang ibang option si Fiona, kaya napilitan na siyang tawagan si Sevi. Salamat talaga, Sevi. Walang anuman. Dito ka muna tumuloy. Wala nang nakatira rito sa lumang bahay namin. Maganda pa naman, kahit na luma na. Oo, pero hindi na naaalagaan. Kaya ang ibang bahagi ng pintura, nag-uuka na. Hindi ba magagalit ang mga magulang mo? Hindi. Tsaka, bihira silang dumalaw rito. May mga gamit nga pala dyan sa kapatid ko. Pwede mo magamit ang mga yun. Tapos kung balak mong pumasok ng trabaho, may sakayan ng tricycle sa kanto. Medyo may distansya nga lang. Okay lang sa akin. Kailangan ko rin talaga magtrabaho Kasi kailangan ko ng pera. Gusto mo, pautangin kita? Ha? 10%. Hindi. Pwede kitang pautangin. Talaga? Sige. Nakakahiyaman pero kailangan ko talaga. Pinahiram ni Sebi ng pera si Fiona. At laking tuwa naman dahil kahit paano, may magagastos na siya. Pinatuloy na rin siya ni Sebi sa lumang bahay ng pamilya nito na medyo liblib ang kinaroroonan, malayo sa kalsada, mahina ang signal. Pero ayos na rin yun kay Fiona. Inisip niyang wala naman siyang ibang mapagpipilian. Ayaw din niyang humingi ng tulong sa kaibigan niyang si Daphne. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho dahil nag-no call, no show siya. Kaagad siyang pinatawag para kausapin tungkol sa kanyang ginawa at tila minalas pa siya dahil isang QA ang nag-barge sa mga call niya, dahilan para lalo siyang mabad trip. Idagdag pa rito ang mga mapanuyang tingin ng mga tao sa production floor na tila pinararamdam sa kanya na wala na siyang kakampi. Pagkatapos ng shift niya, kasalukuyan na siyang nasa waiting shed habang hinihintay ang shuttle. Bigla siyang nilapitan ni Daphne. Halatang papasok pa lang ito ng trabaho. Fiona, Ano na naman bang kailangan mo, Daphne? nabalitaan ko yung nangyari sa boarding house mo. Saan ka ngayon tumutuloy? Wala ka na doon. Ayos lang ako. Bakit ka ba galit sa akin, Fiona? Daphne, pwede ba? Huwag kang plastic. Alam ko naman. Kasali ka sa mga nagtsitsismis sa akin. Fiona, ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawang ganyan. Concern nga ako sa'yo Isa pa, tumawag sa akin si Marco. Hinahanap ka. Hindi ka niya raw matawagan. Huwag mong sasabihin sa kanya mga nangyayari sa akin dito. Fiona, ayusin mo kasi yung problema mo. Pabayaan mo na nga ako, Daphne. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo, hindi na kita papakialaman. Pero sana naman maisip mo na mali ang lahat ng ginagawa mo. At anong tama, ha? Huwag mo na akong pakialaman, Daphne. Hindi na kita maintindihan, Fiona. At
At mas lalong hindi na kita kilala. Hindi ka naman dating ganyan Lahat ng tao nagbabago. Pero sana mahanap mo yung dating ikaw, Fiona. Huwag ka sanang tuluyang maligaw ng landas. Dahil maraming tao kang nasasaktan, Fiona. Ikaw lang din naman ang sumisira sa sarili mo. Matuto ka naman sanang matakot sa Diyos, Fiona. Matapos ang mahabang pag-uusap ni na Fiona at Daphne, walang lingon-lingong iniwan ni Fiona ang kaibigan sa waiting shed. Galit siya kay Daphne dahil tinatamaan siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Pero para kay Fiona, gusto niyang may mapatunayan sa kanyang pamilya. Gusto niyang makita ng mga tao na hindi lang si Daphne ang may kakayang umasenso at umangata. Gusto niyang ipakita na kaya niya itong higitan, na hindi man lang siya basta isang probinsyanang nakatungtong lang sa syudad. Nais niyang ibandera sa lahat na may pangarap siyang matupad. Kahit na kumapit siya sa patilim, kahit may masagasaan siyang ibang tao at makasira ng pamilya ng iba. Pagka-uwi niya sa tinutuluyan ng bahay, kaagad niyang pinuksan ang kanyang cellphone. Doon nakita ang sunod-sunod na tawag at text mula kay Marco. Hello? Hello, Fiona. Salamat naman sa Diyos at nakonto kita. Ilang araw na ako tumatawag sa'yo. Hindi mo malang sinasagot ang mga tawag ko. Pasensya na, Marco. Busy lang ako rito. Yan nga rin sinabi sa akin ni Daphne. Bakit ba kasi tumatawag ka kay Daphne? Bakit? Ano bang problema kung tumawag ako sa kanya? Kaibigan naman natin siya, di ba? At isa pa, labis akong nagkaalala sa'yo. Kasi hindi ko na nagtitext o tumatawag sa akin. Pagod ako, Marco. Gusto mo ba puntahan kita dyan? Dadalang kita ng mga paborito mong pagkain. Wag na. Diyan ka na lang sa baryo. Ayos lang ako rito. Pero Fiona... Fiona? Oh, shit. Fiona, sino yun? May kasama ka ba dyan? Wala. Ako lang. Fiona, magtapat ko nga sa akin. Bye, Marco. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Kaagad na ibinaba ni Fiona ang tawag dahil sa pagkataranta nang marinig ang boses ni Sevi sa labas ng bahay. Kaagad siyang dumungo sa bintana. Doon nakita niya ang binata na papasok na sa loob ng bahay. May dalang mga gamit, kaya naman kaagad siyang bumaba upang salubungin ito. Mabuti naman nakauwi ka na. May dala akong ilang gamit. Maaari mo mong gamitin ito sa bahay. Alam ko kasi, walang-wala kayong magagamit. Salamat. Napakabuti mo talaga sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala yon. Halika, pumunta tayo sa kusina. Nag-take out ako ng pagkain. Sige, gutom na rin ako eh. Hindi pa ako nag-aagahan. Bumili lang ako ng taho sa site. Magkakasakit ka niyan. Siya nga pala, baka gusto mong dito muna ako mag-stay para may makasama ka. Ha? Ayos lang sa'yo? Parang nakakahiya naman. Come on, Fiona. May nangyari na sa atin twice. Hindi na tayo dapat magkakahiyaan pa. Sa bagay. Pasensya na ha. Hindi naman talaga ako ganito eh. Medyo marami lang talagang nangyari nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo ngarag talaga ako tsaka lutang. Huwag kang mag-alala. Aalisin ko yung stress. Ikaw talaga, ang pilyo mo. Napuno ng landian at tawanan ang lumang bahay. Doon na rin natulog si Sebi. Samantalang, inop naman ni Fiona ang kanyang cellphone upang hindi siya matawagan pa ni Marco. Lumipas pa ang mga araw. Ganun na nga ang naging sistema nila. Nagmistulang, live-in partner sila ni Sebi. Noong una, ayos lang naman ang lahat. Masaya at tila wala nang maihiling pa si Fiona. Maalaga at mabait si Sebi sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbabago ang ugali ng lalaki. Nagiging dominante, seloso, mausisa ito. Pinagbabawalan na rin siyang lumabas ng bahay tuwing day off niya. Ayaw na rin tong humawak pa siya ng cellphone. Bagay
na ikinasakal ni Fiona. Ang dapat sa cellphone na ito itapon! Tinapon mo ang cellphone ko? Sevi, nabasag na! Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Ang pinakaayaw ko sa lahat, Fiona, yung ginagago ako. Ikaw ang gago! Wala naman akong ginagawa sa'yo. Pero kung ano-ano yung binibintang mo sa akin. Hoy, kilala ko ang mga babaeng katulad mo. Isang kalabit lang, bumubuka ka na kaagad. Bastos ka! Walang hiya ka. Talagang sinampal mo pa ako, ha? Itong bagay sa'yo. Ha? Sevi, bitiwan mong leg Sa ko. susunod, ha? Hindi ako makahinga. Napagbuhatan mo ko ng kamay. Hindi lang ito ang aabutin mo sa akin. Sorry na. Anong akala mo? Nanalo ka sa loto sa akin? Hoy, ang mga katulad mong kaladkarin, hindi kailanman siniseryoso. Akala mo ba, hindi ko alam ang mga kabalbalang ginagawa mo noon? Akala mo, hindi ko alam ang koneksyon mo sa pinatay na si James Taladro, ha? Bakit mo ba ako pinapaniwala na mabait ka? Bakit mo pa ako pinaasa? Huwag mo kong dramahan. Tumayo ka nga dyan at maganda ka ng pagkain ko. Ginutom na ako eh. Ayusin mo yung sarili mo. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Wala nang nagawa si Fiona, kundi ang umiyak na lamang. Nang pumasok siya sa banyo, nakita niya ang pamabaga ng kanyang kaliwang pisngi, bakas ng sampal ni Sevi, at ang kanyang liig nangingitim dahil sa malakas at madiing pagkakasakal sa kanya. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Hindi iyon ang buhay na pinapangarap niya. Ang buong akala niya, langit ang maibibigay sa buhay niya sa piling ni Sevi. Pero nagkamali siya. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, pagpasok niya ng trabaho sa call center, agad niyang naisipang tumakas at hindi na bumalik pa sa bahay ni Sevi. Hindi na niya kayang tiisin ang malaimpyernong buhay na nararanasan niya sa piling nito. Kaya pagka-out niya ng trabaho, kaagad siya nag-antay ng pagdating ng shuttle. Nag-isip kung saan pupunta nang biglang huminto sa kanyang harapan ang isang magarang sasakyan at dumungaw sa bintana niyon ang kanilang OM na may edad ng lalaki. Pero hindi maipagkakaila ang kagwapuhan at ganda ng tindig nito, Mala Albert Martinez. Miss, gusto mo ba na sumabay sa akin? Mukhang uulan. At tila late ang shuttle sa pagdating. Ayos lang ba, sir? Oo naman. Halika na. Ihahatid na kita. Sabay ka na sa akin. Sige po. Maraming salamat. Kaagad na sumakay si Fiona sa magarang kotse ng kanyang OM na hindi niya lubos akalain na pagtutuunan siya nito ng pansin o kakausapin man lang. Madalas niya itong makita sa site, ngunit kadalasan abala ito sa trabaho. Nang makaalis na ang kotse, saka naman lumabas mula sa pinagtataguan na halaman si Mario. Na tila ba isang spy agent. Kaagad siyang nagtungo sa kafeterya kung saan kasalukuyang kumakain ng agahan si Daphne. Daphne, girl! May mainit na chika ako sa'yo. Tungkol saan na naman yan? Ha! Yung kaibigan mong malantod. Hindi na lang supervisor ang target ngayon, kundi si OM na. Ano? Hoy Mario, yung bibig mo masama ang magbintang ha? Hindi ito bentang lang. Nakita ko siya na sumakay sa kotse ni OM. Baka naman isinabay lang. Hindi. Malakas ang kutob ko. Magiging bagong kabit yun ni OM. Mario? Ay, malakas talaga ang utob ko. Naku, Daphne, yung kaibigan mo. Matindi ang kiri. Daig pa ang surot kung kani-kanino sumusundot.
Hindi na lamang nakakibo si Daphne, napabuntong hininga na lamang. Ilang beses niyang sinubukang tawagan at kausapin ang kaibigan, pero iniiwasan siya nito. Kinokontak din siya ng pamilya ni Fiona upang alamin ang kalagayan nito. Ngunit wala rin siyang maisagot, pati si Mario. Naging kaibigan rin niya ay naaawa na rin sa kanya. Gusto niya nang sabihin ang mga kalokohang ginagawa ni Fiona, pero gusto niya ito ang mismong makatuklas at makahuli sa babae na minsan kasing sinubukan niyang sabihin dito. Ang nalalaman niya ay parang nagalit pa ito sa kanya. Samantala, si Fiona naman umiiyak sa harapan ni Efraim na kanyang OM. Dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant. Sinasaktan ka pala ng ka-live-in partner mo. Gusto mo ba na sampahan natin ang kaso? Nako, huwag na po, sir. Ayoko na po kasing bumalik doon. Natatakot na kasi ako sa kanya eh. Baka kung anong gawin niya sa akin. O sige, kung yan ang pasya mo, mas mabuti nga rin siguro na huwag ka na lang bumalik doon sa bahay na tinitiran mo. Pero sir, ang problema ko po ngayon, kung saan ako tutuloy. Wala ka bang kaibigan man lang? O kaya ka mag-anak dito sa syudad? Wala po, sir eh. Ako lang po kasing mag-isa rito. Hindi ko sasabihin na may kaibigan ako rito para mas maawa pa siya sa akin. Kawawa ka naman pala. Ganito na lang. Pwede kitang patuloyin sa bakanting cabin ko. Walang nakatira doon. Kaya lang, medyo may kalayuan yun. Ayos na po ako doon, sir. Kesa naman po sa wala akong matirhan. O sige. Tulong ko na rin yan sa'yo. Halika. Pumunta tayo ng mall upang makapamili ng mga basic needs mo sa cabin. Naku, maraming salamat po talaga, sir. Tuwang-tuwa si Fiona dahil sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, may taong tumutulong sa kanya at hindi lang basta isang supervisor, kundi isang may edad at may posisyon sa kanilang kumpanya. Muling umiral ang pagiging ganit ni Fiona. Hindi niya alintana ang mga pagkakamaling nagawa niya. Katulad ng sinabi ni Efraim, dinala siya nito sa mall upang mamili ng mga kakailanganin nila sa cabin. Pagkatapos ipag-drive, nagtungo sa lugar katulad na lamang ng lumang bahay ni Sevi. Nasa liblib din na lugar ang naturang cabin, malayo sa kabahayan at kailangang lakarin mo pa bago mo marating ang pinakakalsada patungong bayan. Pero gayunpaman, walang takot at pakialam si Fiona. Sa isip niya, kailangan niya makuha ang loob ni Efraim upang mas magkaroon siya ng packer at kumpiyansa upang mapadali ang pagkakaroon niya ng posisyon sa kumpanya. Pagkarating nila ay kaagad siyang tinulungan ni Efraim sa paghahanda ng mga gamit na kanilang pinamili. Maraming salamat po talaga, sir. Ngayon niyo lang po ako nakausap at nakilala. Pero hindi po kayo nag-atubiling tulungan ako. Malapit talaga ang loob ko sa mga katulad mo, Fiona. May anak din kasi akong babae. Talaga po? Nasaan na po siya? Narito din siya sa syudad. May asawa na, pero nakakalungkot dahil maaga siyang nabiyuda. Ganun po ba? Oo. Siya nga pala. Kailangan ko nang umalis. Ikaw nagbahala dito sa cabin. Huwag kang mag-alala. May caretaker ako dito, si Simang. Kada umaga, pumupunta siya rito upang maglinis. Ganun po ba? Sir, baka po gusto ninyo na dito na kayo magapunan. Ipagluluto ko po kayo. Pasasalamat na rin sa pagtulong mo sa akin. Huwag na. Magkita na lang tayo sa site. See you tomorrow, Fiona. See you tomorrow, sir. Ang ganda ng cabin na to. Mayaman din tong si Sir Efraim, ha? May edad na siya at mukhang wala ng asawa. Kung hindi naging maganda ang sinapit ko sa kamay ni Sevi, marahil dito kay Sir, suswertehin ako. May posisyon sa kumpanya.
may kaya pa sa buhay. At higit sa lahat, may edad na. Sa oras na maakit ko siya, tiba-tiba ako kapag nagkataon. Malalim at malakontrabidang humiti si Fiona habang sinusundan ng tingin ang paalis na pick-up ni Ephraim. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng kanyang paligid. Malawak ang taniman sa labas ng cabin. Halatang mamahalin ang mga nakadisplay na gamit. Alagang-alaga ang kumikinang ang bawat matatamaan ng sinag ng araw. Mga bagay na inaambisyon niya magmula bata pa lamang siya pagkatapos niyang mag-daydreaming sa mga kanyang nakikita. Lumabas na siya sa bakuran. Mag-aalas 3 na ng hapon noon nang biglang makaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang paligid. Ang init naman ng panahon. Pero biglang umihip ang malamig at mabigat na simoy ng hangin. Sino ka? Ha? Ikaw? Sino ka? Ako si Sebang. Ikaw, bakit ka naririto? Anong kailangan mo? Ako si Fiona. Dinala ko dito ni Sir Ephraim. Hindi nagdadala ng babae rito si Sir. Nagsasabi ako ng totoo. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Nakatatakot. Natatakot ka sa anyo ko. Nagkaganito ang mukha ko dahil nasunog ito. Kinino ba? Ikaw, ano ang dahilan at dinala ka rito ni Sir? Tinulungan niya ako. Teka nga, bakit ba ang dami mong tanong? Di ba caretaker ka lang naman dito? Mukhang may kasamaan rin ang tabas ng dila mo. Anong ibig mo sabihin? Pinatuloy ka lamang dito. Pero kung matahin mo ko, parang isa ka na sa mga amo ko. Bakit hindi? Bisita ako dito. Samantalang ikaw, utusan. Tingnan mo nga pinagkaiba nating tenda. Mag-iingat ka, Ineng. Minsan hindi lahat ng nasa harap mo ay tupa. Ang iba, nag-aanyong tupa lamang. Pero sa likod nun, ang mabangis na pangil ng lobo. Ha? Nagtataka at naiwang walang kibu si Fiona habang sinusundan ng tingin ang matandang si Simang na mahinang naglalakad paalis. Napangiwi pa siya. Nang muling pasadaan ito ng tingin ng kulbot na balat nito sa kaliwang bahagi ng katawan nito dahil sa markaan ng pagkasunog. Purong puti na rin ang mahaba nitong buhok dahil sa uban. Malaki at bilugan na rin ang mata nito na tila luluha na. Ang bibig nito ay kulay itim na parang tinta ng pusita. Napakislot si Fiona nang dahan-dahang lumingon sa kanya ang matanda, saka ngumisi na parang aso. Sa takot niya, nanakbo siya at pumasok sa loob ng cabin. Kinagabihan, nagising si Fiona sa mga alulong ng aso. Ano ba naman yan? Nakakainis naman ang ingay ng mga asong yan. Kung kailan naman nasa kalaliman na ako ng tulog, saka pa umikse ng mga pesting aso na yan. Oo, ano yun? May narinig akong parang kalapog sa may bubong nitong cabin. Ano bang nangyayari? Bakit may mga ganitong nangyayari sa lugar na to? Yung mga aso, patuloy pa rin sa pag-alulong. May kumakatok sa pinto. Pero sinong pupunta dito sa ganitong oras? Si Sir Ephraim ba? Buksan mo itong pinto! Si Simang. Buksan mo itong pinto, Fiona! Hindi ko bubuksan ang pinto. Buksan mo, sabi, ang pinto! Patuloy niyang kinakalampag ang pintuan. Ano bang nangyayari sa kanya?
Bakit bigla na lang siyang sumugod dito sa cabin sa kalagitnaan ng gabi? Hindi! Nabuksan niya ang pinto. Bakit? Bakit ganyan ang itsura niya? Hindi! Hindi! Kasabay ng pag-alulong ng mga aso ay ang matinis at malakas na sigaw ni Fiona. Kinabukasan, sa call center company, hindi pumasok si Fiona. Kaya naman, pinuntahan ng supervisor ni Fiona si Daphne sa station nito at tinanong kung nasaan ang dalaga. Ngunit walang naisagot si Daphne dahil maging siya rin walang alam sa mga bagay na ginagawa ni Fiona. Pagkaalis ng supervisor, kaagad namang lumapit si Mario kay Daphne upang magtanong. Daphne, ano nangyari? Bakit ka kinausap ni Supervisor Mara? Hay, gusto talaga yatang ma-terminate niyang si Fiona? Puro kabalbala na lang ginagawa. Alam niya namang holiday ngayon, kaya queuing. Tapos nag-no-call. No-show na naman siya? Hindi ko nga rin alam kung anong nangyayari sa babaeng yun eh. Alam mo, ang mas mabuti mong gawin, sabihin mo na sa pamilya niya ang mga kalokohang ginagawa niya dito para naman matulungan siya. Pagkakulang lang sa arugayang kaibigan mo na yan. Sige, sasabihan ko. Pagkatapos ng shift natin, tatawagan ko ang mga magulang niya at ipapaalam ko ang mga ginagawa ni Fiona. At sana lang maniwala sila sa akin. At kung ayaw nilang maniwala, di bahala sila. Basta ginawa mo ang parte mo at ipaalam sa kanila ang mga kalokohan ng anak nila. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Daphne at sa huli, napagtanto niyang tama ang kanyang kaibigang si Mario. Mas mabuting ipaalam niya sa pamilya ni Fiona ang mga ginagawa nito sa syudad. Samantala, si Fiona ay nagising sa isang makipot at madilim na lugar. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit laking gulat niya nang maramdamang nakagapos na ang kanyang mga paa. Bigla siyang nakaramdam ng matinding takot, kaya't napasigaw siya ng sobrang pagkataranta. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tumahimik ka! Ang ingay-ingay mo! Ikaw na matanda ka! Isa kang halimaw! Nakita ko kagabi! Sinugod mo ako! Tama ka. Ako nga ang sumugod sa'yo. At ako ang nagdala sa'yo rito. Anong gagawin mo sa akin? At bakit ka naging halimaw? Aswang ka ba talaga? Oo. Isa kong aswang. At kung hindi, bakit kita dinala rito? Yun ay dahil napag-utusan lamang ako. Sino nag-utos sa'yo? Sabihin mo sa akin! Sino? Ang amo ko. Sino pa ba ang amo ko? Hindi. Si Ephraim. Sumagot ka! Siya ba? Si Ephraim ba? Tumigil ka sa katatawa mo, halimaw ka! Sagutin mo ang tanong ko! Ngunit walang nakuwang sagot si Fiona. Tawa lamang ng tawa ang matandang si Aling Simang habang nakaupo sa isang selya sa harapan niya. Nasa normal na anyo ito, taliwa sa anyong nakikita niya. Noong gabing sinugod siya nito. Umiiyak si Fiona, takot na takot. Para sa sarili niyang kapakanan, pilit niyang pinakakawalan ang sarili mula sa pagkakagapos ng kanyang mga kamay at paa. Ngunit sa sobrang panghihina, hindi pa rin niya magawang makatakas. Samantala, lumipas ang mga araw at linggo. Ngunit, hindi na muling nakita ni Daphne at Mario si Fiona. Hindi na rin ito muling pumasok sa call center, kaya't
idiniklara na lamang siyang awol sa trabaho. Dahil sa matinding pag-aalala at depresyon na mahanap si Fiona, naglakas loob si Daphne kasama si Mario na lapitan si Ibrahim upang magtanong tungkol sa nawawalang kaibigan. Gusto mo raw akong makausap, Miss Salazar? Opo, sir. Sorry po pala kung naistorbo po kita. Gusto ko lang po sana magtanong sa'yo. Tungkol sa naman? Tungkol ba sa trabaho? Hindi po. Tungkol po sana kay Miss Makaspak. Miss Makaspak? Fiona Makaspak po. Isa po siyang newbie agent sa retail account dito po sa company natin. Oh, oo. Yung nawawala daw. Yung nag-awol. Opo, sir. Anong tungkol sa kanya? Nakita na ba siya? Hindi pa po, sir. Pero gusto ko po sanang itanong sa'yo. Kasi may nakapagsabi po sa akin. Nakita niya daw po na magkasama kayong umalis ni Fiona bago siya mawala. Oo. Isinabay ko siya sa sasakyan ko. Ihatid ko sana kung saan man siya nakatira. Pero tumanggi siya. Ang sabi, sinasaktan daw siya ng ka-live-in partner niya. Kaya kinausap ko. Saglit, kumalma. Pagkatapos noon, naghiwalay na kami. Umuwi na ako sa bahay at umalis na rin siya. May ka-live-in partner po siya, sir? Yun ang sabi niya sa akin. Hindi naman ako nag-usisa pa dahil personal na buhay niya yon. Mukhang marami kang hindi alam sa ginagawa ng kaibigan mo, Miss Salazar. Gulong-gulo si Daphne nang lumabas ng opisina ni Efraim. Kaagad naman siyang sinalubong ni Mario na naghihintay sa labas ng opisina. Kaagad silang nagtungo sa kafeterya upang doon mag-usap. Ano? Anong sabi ni Sir Ephraim? Hindi niya naman itinanggi na kasama niya nga si Fiona bago ito mawala. O di mas mabuti. Pero sinabi niya ba sa'yo kung anong nangyari nung araw na yon? Ang sabi niya, balak niya raw sanang ihatid si Fiona sa tinutuluyan nito. Pero ang sabi daw ni Fiona, ay wag na, dahil sinasaktan daw siya ng ka-live-in partner niya. Ha? Bukod kay Supervisor James, may ka-live-in partner siya? Kagad? Ang higad talaga ng babaeng yon. Mario, Ay sorry Daphne, pero malala na yung kaibigan mo. Baka naman mamaya, kaya siya nawawala dahil pinatay na siya ng ka-live-in partner niya. wag naman sana Mario. Wag ka namang mag-isip ng ganyan. At bakit hindi? Hindi malayang mangyari yan. Lalo na sa mga katarantaduhan at kalandi ang ginagawa niya. Hindi na siya nakontento, may fiancé na siya sa baryo nyo. Kalandian niya pa si Supervisor James dati, tapos ngayon may live-in partner. Ay, anong klaseng pecha niya gawa sa rubber band? Mario, ano ba? Patuloy ang pakikipagtulungan ni Daphne sa pamilya ni Fiona sa paghahanap sa nawawalang babae. Labis ang awa ni Daphne sa mga magulang ni Fiona. Lalo na sa kasintahan nitong si Marco na halos maglupasay sa iyaka nang malaman ang mga kalukuhang ginagawa ni Fiona habang nasa syudad. Samantala, sa kinaroroonan ni Fiona, patuloy siyang nagdurusa sa kamay ng matandang aswang na si Aling Simang. Bakit mo ba ako sinampal? Upang magtanda ka. Simpleng trabaho na nga lang ang ipinagagawa sa'yo. Hindi mo pa magawa ng tama. Hindi mo ba nakikita? Hirap na ako. Sugat-sugat na ang mga kamay ko. Huwag kang mag-alala, Fiona. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Ano bang meron sa kabilugan ng buwan? Bakit labis niyo itong pinaghahandaan? At anong gagawin niyo sa akin, ha? Mga aswang kayo? Papatayin niyo ba ako? Kakainin niyo ba ang lamang loob ko? Di ba yun ang gawain ninyong mga aswang? Ang pumatay ng tao! Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo, Fiona.
Maghintay ka lang. Pakawalan niyo na ako rito. Hanggang kailan niyo ba ako pahihirapan ng ganito? Habang nakatali ang mga paa, si Fiona pa rin ang gumawa ng paraan, ang gumagawa ng gawaing bahay, maglinis, magluto, magtanim sa paligid ng kapin. Sa ilang linggo niyang pagkabihag, si Aling Simang, ang kanyang tanging kasama. Hindi na muling bumalik si Efraim, kaya't buo na ang paniniwala ni Fiona. Isa rin itong aswang, na ito ang pasimuno ng kanyang pagkakadukot at pagkabilanggo sa lugar na yun. Kinagabihan, pumasok siya sa kanyang silid. Isang masikip na espasyo na puno ng ipis at daga. Buong pandidiri siyang nahiga sa uuga-ugang katre. Hindi niya magawang linisin ang silid dahil hindi siya pinapayagan ni Simang. Nakakadena pa rin ang kanyang mga paa. Ilang ulit niya nang sinubukang tumakas, ngunit hindi niya magawang takasan ang matandang aswang na nagiging bantay sa kanya. Sa kalaliman ng gabi, habang siya ay pilit na natutulog, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Isang tinig na agad na gumising sa kanyang buong diwa. Kumusta ka na, Fiona? Sir Ephraim, walang iya ka! Oh, kumalma ka lang. Bakit galit na galit ka yata? Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ko nilinglang na tutulungan mo ko? Bakit mo ko dinala sa lugar na to? Na may alaga ka pang aswang? Halimo ka! Tinupad ko naman ang sinabi ko sa'yo, hindi ba? Tinulungan kita. Binigyan kita ng matitira. Niloko mo ko. Aswang ka rin, di ba? Katulad ka rin ni Aling Simang. Sinabi niya sa akin na sinusunod niya lang ang utos ng amo niya. Ikaw ang amo niya. Kaya sigurado ako, aswang ka rin. Tama ka. Aswang ako. Katulad ni Simang. Sir, pakawalan mo na ako. Maawa ka sa akin. Pangako, wala akong pagsasabihan ng sikreto mo. Hindi ko sasabihin kahit na kanino. Maawa ka lang sa akin. Pakawalan mo na ako. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo eh. Wala nang aba? Wala. Wala talaga. Alam mo ba ang tawag sa'yo ng ibang mga agent, Fiona? Ang tawag nila sa'yo ay lalakerong call center agent. Surot, higad, malandi, malantod, pakangkang, lahat na. Dahil pumatol ka sa isa sa mga supervisor sa company. Hindi lang naman ako nagkamali at naging kabit ah. Napakarami. Bakit ako lang ang nakakaranas ng ganito? At hindi ko rin kasalanan kung nabighani sa akin si James. Nabighani o nilanti mo? Para ano? Para makakuha ka ng recommendation at tumaas ang posisyon mo? Lahat naman ng tao nangangarap na umangat. Tingalain din si... Sir, hindi ako makahinga. Gusto mo talagang i-justify ang pagiging malandi mo? Pwes, sige. Ibibigay ko ang hilig ng walang ligalig. Simang! Linisan mo ang babaeng ito at dalhin mo sa silid ko. Hindi. Ano gagawin mo sa akin? Ibibigay ko ang gamot sa kakatihan mo. Hindi. Hindi. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Kaagad na kinuha ni Simang si Fiona sa silid at dinala sa banyo. Doon ay pinagpaligo siya nito. Sa unang pagkakataon,
ay nakagamit siya ng shampoo at mabangong sabon. Matapos siyang maligo, dinala siya ni Simang sa malaking silid sa kapin. Ang silid ni Ibrahim, abot-abot ang kaba niya nang bumukas ang pinto at makita ang may edad na lalaking nasa kama, naghihintay sa kanya. Wala lang nagawa si Fiona nang hablutin siya nito at pagsamantalahan. Hayop ka! Hindi ka lang aswang! Isa kang hayop! Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang maging parausan ng kung sino-sinong lalaki. O ayan, Anin ko mga perang yan! hindi ba yan ang gusto mo? Pera? Ayan ang kapalit ng pananamantala ko sa iyo. 100,000 yan. Alam mo, hindi ka nga worth it sa halagang yan eh. Pero dahil mukhang pera ka naman at marami naman akong pera, kaya balato ko na yan sa'yo. Hayop ka! Sa'yo na yung pera mo! Hindi ko kailangan yan! Pakawalan mo na lang ako rito! Hindi ko na kayang sikmurain na makasamang halimaw na aswang na tulad nyo! Napakasarap namang pakinggan ng mga sigaw at mga iyak mo. Napakasama mo! Napakasama mo! Magpahinga ka na, Fiona. Dahil kailangan namin ang lakas mo sa nalalapit na kabilugan ng buwan. Hindi! Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Umiiyak na nagmamakaawa si Fiona. Subalit, tila bingi si Ibrahim. Hindi siya nito pinakikinggan matapos siyang pagsamantalahan. Sinabuyan ng pera, iniwanan sa silid na walang saplota, na natili siyang nakahandusay, na puno ng pasa ang katawan. Umiiyak siyang napasubsob sa kama, nangihina at labis nang wala sa sarili. Kinabukasan, narinig niya ang mga kalansing ng mga kagamitan. Halatang may inaayos sa paligid. Maya-maya pa'y dumating si Simang. Pinuntahan siya. Walang imik siyang sinamahan nito palabas sa bakuran upang tumulong sa mga gawain. Linisin mo ang lahat ng yan. Wala pa akong kain. Nangihina na ako, Aling Simang. Huwag mo kong dramahan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Kailangang matapos natin ang paggawa ng altar dahil mamayang gabi na ang kabilugan ng buwan. Ano? Kung gano'n, anong gagawin niyo sa akin? Malalaman mo rin, Fiona. Huwag kang at-at. Narahawa mo na, Aling Simang. Maawa ka sa akin. Pakawalan mo na ako. Nangangako ako. Hindi ko nang ulitin ang mga kasalanan nagawa ko. Hindi ka sa akin may kasalanan, Fiona. At hindi ako naaawa sa'yo. Ginusto mo ang lahat ng nangyayaring ito sa'yo. Hindi ko ginusto na mapunta sa lungga ninyo ng mga aswang. Simulan mo na ang trabaho mo. Hindi ka kakain hanggat hindi mo ito natatapos. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ipinapangako ko, magbabago na ako. Umiiyak at hinang-hina sa gutom si Fiona. Hapon na, nang siya ay matapos sa lahat ng ipinagagawa sa kanya ni Simang. Pagkatapos niyon, dinala siya ng matanda sa kusina. Pinakain ng 2 pirasong nilagang mais. Matapos kumain, pinabihis na siya ni Simang ng isang puting bestida. Pinasuot ng belong puti. Pagkatapos, dinala siya ng matandang aswang sa bakuran at pinaupo sa isang upuan kaharap ng mahabang mesa kung saan nakakain ang iba't ibang uri ng karne. Maya-maya pa'y nakita niyang bahagyang yumukod ang matanda. Kaya naman, napaangat siya ng kanyang tingin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakitang paparating.
Kumusta ka na? Ang tagal nating di nagkita. Anong ibig sabihin nito? Bakit narito ka, Sevi? Ma'am Emerald? Akalain mo nga naman, makakasama ko sa pigingang kabit ng asawa ko? Anong ibig sabihin nito? Bakit naririto kayong tatlo? Ibig sabihin, magkakakilala kayo? Fiona, gusto kong ipakilala sa'yo. Ang panganay kong anak, si Emerald, at ang bunso kong si Sevi. Hindi! Pinaglalaroan niyo lang ako! Hindi ka namin pinaglalaruan. Hindi ba ikaw ang mahilig na maglaro? Tingnan mo ang ginawa mo sa asawa ko. Di ba naglaro kayo ng bahay-bahayan? Kaya ngayon, sa galit ko, pinatay ko siya. Ikaw ang pumatay sa sarili mong asawa. Matimonyo kayo! Ikaw ang demonyo, Fiona. Hindi ka kasi marunong makontento. Ang bilis mo din paikutin. Basta pakitaan ka lang ng pera at kagwapuhan, tumitihaya ka na kaagad. Hindi. Parang awan niyo na. Ano gagawin niyo sa akin? Gagawin ka lang naman namin ang parte ng pamilya namin. Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Wala ka na magagawa pa. Si Mang, simula na ang piging upang maikasal na si Sevi sa lalakerong babaeng ito. Hindi! Huwag! Ayoko maging kabilang ng pamilya ng mga aswang! Ayoko! Ngunit katulad ng dati, walang nagawa si Fiona nang pilitin siyang ipakasal kay Sevi gamit ang ritual ng mga aswang. Masayang-masaya ang pamilya ng lalaki, pati na rin ang mga kasamahan nitong mga pawang mga aswang. Pagkatapos ng kasal, dinala siya ni Sevi sa isang silid. Doon siya pinagsamantalahan at pagkaraan. Ang ama naman nito ang sumunod. Pandidiri at pagkasuklam, panibugho, yan ang bumalot sa buong pagkatao ni Fiona sa mga oras na yun. Hindi niya kailanman inakalang mararating niya ang ganung uri ng kalbaryo. Para siyang hayop na pinagpasapasahan ng mag-amang aswang. Kinabukasan, kinausap siya ni Ephraim. Patayin niyo na lang ako. Hindi ka ba natutuwa? Ikinasal ka na sa mayaman. Kahit kailan hindi ako natutuwa. Mga hayop kayo. Ginawa niyo akong baboy na pinagpasapasahan niyo mag-amang aswang kayo. Akala ko ba gusto mo ng palipat-lipat na lalaki? Patayin niyo na lang ako. Yun. Hindi namin maaring gawin yon. Parte ka na ng pamilya namin. At si Emerald, hindi siya maaring mabuntis. Kaya naman ikaw na lang ang magiging palahian namin. Ay, hindi. Ayoko maging ina ng isang aswang. Pero nakatali ka na sa amin, Fiona. Pero huwag kang mag-alala. Papayagan ka naming lumabas. Makipagkita sa pamilya mo. Pero huwag kang magsusumbong sa kanila. Dahil sa oras na magsumbong ka, papatayin namin silang lahat. Ako na lang ang patayin niyo. Huwag ang pamilya ko. Para saan pa't pakakawalan niyo ako? Kung habang buhay rin naman ako mabibilanggo sa kalbaryong ibinigay niyo sa akin. Katulad ng napag-usapan, pinayagan ni na Ephraim at Sevi na makalabas si Fiona. Labis ang tuwa ng kanyang pamilya sa muli nilang pagkikita. Maraming tanong, maraming agam-agam. Tinanggap ni Fiona ang panunumbat at pagkasuklam ni Marco. Buong puso niyang tiniis ang malulutong na sambal ng kanyang ama dahil sa kahiyang idinulot niya sa kanilang pamilya. Ilang ulit siyang tinanong kung ano ang nangyari, kung saan siya pumunta sa loob ng 2 buwang pagkawala. Subalit, nanatiling tikom ang kanyang bibig.
Takot siyang magsalita. Takot na baka ipapatay na ang kanyang pamilya ng pamilyang aswang na kanyang napangasawang si Sebi. Upang maibsan ang pag-aalala ng kanyang pamilya, muling pumasok si Fiona bilang call center agent. Ngunit sa ibang kumpanya kung saan nagtatrabaho rin si Emerald. Isang araw, habang nasa mall, nakita niya si Daphne na kasama ng kaibigan nitong si Mario. Nag-aalangan man, pero nilapitan niya ang kaibigan na dati inabanto na niya. Daphne, Mario, pwede bang iwan mo muna kami? Oh, sige. Doon na lang itayin sa food court. Sige, salamat. Daphne, Gusto mo bang maumupo muna tayo dun sa cafe? Para makapag-usap tayo ng maayos. kahit wag na. Ayos ka lang ba, Fiona? Bakit ka umiiyak? Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo, Daphne. Dahil alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ko kasamang kaibigan. Fiona, wala na yun. Well, inaamin ko, nasaktan ako sa mga ginawa mo. Pero ang mahalaga, humingi ka ng tawad na na-realize mo yung pagkakamali mo. Kasal na ako. Ano? Paano nangyari? Kanino? Gusto ko mang sabihin sa'yo ang lahat. Pero natatakot ako. Bakit ka natatakot? Fiona, handa akong makinig. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga yung nangyari sa'yo nung nawala ka? Mahabang kwento, Daphne. At ayoko mapahama ka. Kailangan ko nang umalis. Masayang masaya ako kasi handa kang patawanin ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Fiona, kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya nanilikha niya lang? Sana mapatawad pa ako ng Diyos sa lahat ng mga pagkakasala ko, Daphne. Matapos ang maikling pag-uusap ni Daphne at Fiona, agad na umuwi si Fiona sa cabin kung saan naghihintay si Sevi. Pagkapasok pa lamang niya sa loob, bigla siyang hinila ni Sevi sa kanyang mahabang buhok. Napaiyak siya sa sakit, ngunit wala siyang nagawa. Pipi siyang napaiyak nang itulak siya nito ng malakas sa sofa. Ano na naman bang nagawa ko? Bakit mo na naman ako sinasaktan? Dahil may nakakita sa'yo. Nakikipag-usap ka sa kaibigan mong si Daphne. Wala akong sinabi sa kanya. Kinausap ko lang siya dahil humingi ako ng tawad sa mga nagawa ko sa kanya noon. Pero wala akong sinabi na kahit na ano. Siguraduhin mo lang. Dahil hindi kami magdadalawang isip na kainin at patayin ang buong pamilya mo. Pati na yung kaibigan mo. Ako na lang ang patayin ninyo. Tapusin niyo ng paghihirap ko. Huwag kang mag-alala, Fiona. Mangyayari yan. Kapag nabigyan mo na ako ng anak. Hindi. Hindi ko hayaang mangyaring pakay na yan. Matapos siyang kumprontahin ni Sevi, iniwan siya nito. Nasasaktan at dahan-dahan tumayo si Fiona habang galit na sinusundan ng tingin ang kanyang asawang aswang. Hindi niya na kayang tiisin ang pag-aalipusta ng pamilya nito. Kaya naman, unti-unti na siyang nag-isip ng plano upang wakasan ang kanyang paghihirap. Samantala, si Daphne ay nahulog sa malalim na pag-iisip matapos matuklasan ang pagpapakasal ni Fiona sa isang lalaking hindi naman ito pinangalanan. Kita niya sa mukha ng kaibigan ang takot at pangamba, mga emosyon na lalong nagdagdag ng kalituhan sa kanyang isipan na kaagad namang napuna ng kaibigang si Mario. Hoy, malamig na yung kape mo. Hindi mo naman ginagalaw. Mario, Kumusta palang pag-uusap nyo kahapon ni Fiona? Mukhang seryoso ang pinag-usapan nyo oo. Humingi siya sa akin ng tawad. Marunong din palang humingi ng tawad ng babaeng yon. Mario, alam mo kahapon, may sinabi sa akin si Fiona eh. Ano?
kinasal na raw siya. Ano? Ay, sus Mariusep. From kabit to asawa? Aba, matindi. Pinakasalan pa rin ba siya ni Marco? Hindi si Marco. Dahil hiniwalayan na siya ni Marco. Eh, sino? Yun nga yung hindi ko alam eh. Dahil hindi niya naman sinabi sa akin. Tapos, nakikita ko sa kanya na parang may kinatatakutan siya. Na para bang may inililihim siya. At ano naman ang inililihim niya, Aber? Grabe, iba talaga yung kaibigan mong yan, Daphne, ha? Ang daming ganap sa buhay. Pero pinagdarasal ko, Mario. Sana ayos lang siya. Sana wala siyang masamang pinagdadaanan. Sana nga. Tao pa rin naman siya. Sana lang, magbago na siya at wag na siyang maging lalakero. Lalo ngayon, nakasal na pala siya. Natapos ang pag-uusap ni Mario at Daphne na puro tanong ang kanilang mga nasa isipan. Gusto mang kausapin uli ni Daphne ang kaibigan, subalit hindi na nito sinagot ang mga text at tawag niya, kaya naisipan niya na lamang marahil kailangan nito ng space. Samantala sa bahay ni Saibi at Fiona, patuloy ang bangayan ng dalawa. Walang katapusang away, walang humbay na pananamantala sa pagkababae ni Fiona. Bakit hindi ka pa rin nabubuntis, ha? May kalokohan ka bang ginagawa, ha, Fiona? Wala. Sadyang hindi pa lang siguro oras para mabuntis ako. Wala kang silbi! Kung wala akong silbi sa'yo, hayaan mo na ako. Maghiwalay na tayo. Kahit kailan hindi kita pakakawalan hanggat hindi tayo nagkakaroon ng anak. Yun na nga lang ang silbi mo sa akin. Hindi mo pa magawang ibigay! Paano? Kung hindi ko talaga kayang magbuntis, ano gagawin niyo sa akin? Simple lang. Gagawin ka naming alay. Ang sama niyo. Bakit niyo ginagawa sa akin to? Ilang beses lang ako nagkasala sa pamilya ninyo, pero walang katapusang parusang ibinabalik ninyo. Dahil ang mga katulad mo, mga babaeng hindi kayang makontento sa iisang pugad, dapat tinuturuan ng leksyon upang wag nang pamarisan ng iba. Hindi ka Diyos upang hatulan ako. Wala ka nang magagawa, Fiona. Dahil ako na ang magmamando ng buhay mo. Walang patid ang pag-iyak ni Fiona habang hawak ang liig nang may bakas pa ng pananakal ni Sebi. Awang-awa siya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Dahan-dahang kumiyom ang kanyang mga kamay. Sa galit, tumungo na lamang siya sa kusina, kumuha ng lighter, binuksan ang gas stove, sa katahimik na pumunta sa storage room upang kunin ang 2 galong gasolina. Naroroon sa loob ng bahay sina Sevi at ang ama nitong si Ephraim at si Emerald. Dinig na dinig ang malulutong na halakhak na mga ito. Dahil sa matinding galit, unti-unting ibinuhos ni Fiona ang gasolina sa buong paligid ng bahay. Hindi pa siya nakontento. Kumuha siya ng mas maraming gasolina at muling ibinuhos sa sahig at dingding. Saktong dumating sina Simang at inabutan siyang may hawak na lighter. Sumigaw ito, ngunit huli na ang lahat. Sinindihan na ni Fiona ang paligid at sa isang iglap nilamon ng apoy ang buong paligid. Magbabayad ka, Fiona! Hindi pa ito ang huli nating pagtutuos! Matusta kayong lahat! Mamatay kayong pamilyang aswang! Pinatay po ang mga amo ko! Anong gagawin mo, ha? Papatayin mo ko! Igaganti mo ang mga amo mong mga halimaw? Sige, lumapit ka. Isasaboy ko sa yung natitirang gasolinang hawak ko! Lapit! Itong bugay sa'yo! At ngayon, itutulak kita sa naglalagablab na apoy! Tapos na ang paghihirap ko. Wala nang pamilyang aswang. Wala na. Wala na.
Malaya na ako! Malaya na ako! Umiiyak si Fiona habang pinagmamasdan ang unti-unting natutupok na cabin sa kanyang harapan. Sa loob niyon, naroroon ang mag-amang aswang, ang pamilya nagparana sa kanya ng impyerno, ang mga nilalang na nagtulak sa kanya upang maunawaan ang sarili niyang pagkakamali. Habang nauupos ng apoy, dahan-dahan ding tumatayo si Fiona. Naglalakad siyang tila wala sa sarili hanggang sa hindi niya namamalayan. Nasa loob na siya ng simbahan. Doon, lumuhod siya sa harapan ng kumpisalan at buong luhang nagkumpisal sa pari. Ako po'y isang makasalanan. Hindi po ako karapat-dapat na humarap sa Panginoon. Pero gusto ko pong bawasan ang bigat ng kasalanang aking dinadala. Naging makasarili po ako. Mapag-imot, mayabang, ambisyosa, at lalakero rin po. Mga kasalanang alam kong labag sa kalooban ng Diyos. Ngunit ginawa ko pa rin nang walang takot at walang pangamba. At ngayon po, nakapatay ako. 4 na nilalang ang pinaslang ko. Dahil pakiramdam ko, wala na akong ibang paraan upang takasan ang impyernong kinasasadlakan ko. Pinatay ko po ang pamilya ng asawa ko. Isang aswang, ang ama niya, kapatid niya, at siya mismo, at ang mga kasama pa nila. Anak, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung ito'y taos-puso mong pagsisisihan. Mabigat ang iyong mga dinadanas. Mabigat rin ang iyong mga nagawa. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng pagkapuot. Siya ay Diyos ng kahabagan at pangunawa at ng pag-asa. Hindi kita huhusgahan sapagkat hindi ako naparito para hatulan ka, kundi upang gabayan ka na makabalik sa liwanag. Kung tunay ang iyong pagsisisi, magsimula ka sa paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi mo mabubura ang nakaraan, ngunit maaari mong piliin ang daan ng pagbabago. Hindi madaling kalimutan ang sugat, ngunit ang Diyos ay may lunas. Sa Diyos ay may panibagong buhay. Ipagkakaloob ko sa iyo ang kapatawaran. Hihilingin ko rin sa Diyos na bigyan ka ng lakas na harapin ang mga susunod mong hakbang. Magsimula kang muli, anak. Huwag mong kalimutan, mahal ka pa rin ng Diyos. Salamat po, Father. Matapos magkumpisal, lumabas na ng simbahan si Fiona. Sa labas, naroroon ang mga tanod ng barangay, kasama ang iilang pulis. Walang nagawa si Fiona. Nang isakay siya sa mobil, sa presinto, isinalaysay niya ang lahat ng pang-aabuso. Ang pagpapakasal sa isang aswang, at ang sunog na ikinasawi ng mag-ama. Ngunit nang banggitin niya ang aswang ang pamilya ni Sevi, walang naniwala sa kanya. Salip, siya ay sinampahan ng kaso dahil sa pagsunog sa bahay at pagpatay sa mga ito. Walang nagawa si Fiona kundi tanggapin ang hatol. Sa isip niya, mas mabuti nang magdusa sa loob ng kulungan kaysa muling mapasakamay ng pamilya ng mga aswang. Minsan pang pinatunayan, walang sama na hasik sa mundo na ipagdurusa rin ng may gawang tao. Tandaan, ang pagsubok ang siyang nagpapatatag sa inyong pagkatao. Ang tao habang nabubuhay ang lahat ay may pag-asa.
Kami po sa buong team ng Oragon Creator ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik ng aming mga content. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share, at i-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. 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 Gabi.